Tanong, anong klase ang mga kaibigan mo? Sila ba yung mga kaibigan na ini-inspire ka at tinutulungan ka para maging mas mabait, mas magaling, mas natutupad yung mga pangarap mo sa buhay? O kaya, meron kang mga kaibigan na hinihila ka pababa, na lumalayo tuloy ang mga pangarap mo sa buhay. Anong klase ang mga kaibigan mo? Kapatid, meron akong kwento para sa inyo. Minsan, may isang swan, napakagandang swan, sa kanyang sariling pond at masayang-masaya siya. Tapos, merong mga maiingay na duck, no? Mga pato, naglalakad at iniimbita nila yung swan. Swan, sama ka sa amin. Kakain tayo ng water lily. Napakasarap ng water lily. Sinabi naman ng swan, ay meron na ako dito sa aking pond. Sinabi ng mga pato, ay hindi, sama ka sa amin. Mas masarap yung water lily doon na pupuntahan natin. So sumama naman yung swan. So siya lang ang isang swan sa mga pato. So habang naglalakad sila, ayun, dumating na sila sa saan daw yung water lily. May bakod. No? Doon sila pumapasok yung mga pato. May bakod. Tapos may sign. Ang karatula nakalagay, no trespassing. Wag daw pumasok. Bawal daw pumasok. Yung swan, sinabi niya, teka muna. Bawal oh. Ibang property yan. May may-ari dyan. Sinabi ng mga pato, hindi tayo mahuhuli. Halika na. Sinabi ng swan, ayoko dyan. Ayoko. Mali yan, mali. No? So sinabi ng mga pato, sige, ikaw bahala. Kakain kami. So, ayun. Mula sa bakod, sumisilip-silip yung swan. Kitang-kita niya yung mga pato kumakain ng water lily. Tapos, mukhang sarap na sarap sila. No, tumatawa, enjoy. Nainggit si swan. Tapos, sinabi niya, total, nandito na ako. Titikim lang ako. Ayan. So, pasok siya sa bakod. Yung unang kagat niya, ng water lily. Pagkatapos niyang kumagat ng isang beses lang, ayan, dumating yung may-ari ng property, yung farmer, ay hinuli niya lahat ng pato, pati yung swan. Tapos sinabi niya, puputulin ko yung mga ulo niyo. Galit na galit. Yung swan, sinabi niya, naku, hindi po ako kasama nila. Ako ay isang swan. Sila po ay mga duck. Mga pato sila. Iba kami. Hindi po ako kasama nila. Sinabi ng farmer. Anong hindi kasama? Kasama ka, oh. O, tingnan mo sa bibig mo. Yung water lily ko, kinakain mo. Napakalungkot ng kwento, no? Pero kinento ko yun sa inyo kasi ganyan na ganyan ang nangyayari sa ating lahat. Hindi, totoo yan. Meron tayong mga kaibigan na sinasamahan natin sila. Tapos pagkatapos ng ilang buwan, linggo o taon, napapansin mo yung mga masama nilang ugali, nakukuha mo. Tapos tuloy, na imbes na maging mas mabait na asawa, mas mabait na magulang, mas dedicated kay Lord, mas yung mga pangarap mo sa buhay, natutupad mo na, dahil sa mga ibang mga tao na lagi mong kasama, napapansin mo, lumalayo patuloy yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi nakukuha mo yung mga masasamang ugali. Anong kailangan natin gawin? Kapatid, kailangan maging maliwanag ka sa isipan mo. Who is influencing who? Ibig sabihin ganito, si Jesus meron na naman mga kaibigan, quote-unquote na, mga drunkards, mga prostitute, mga tax collector, sinasamahan niya lahat yan. Pero, siya ang nag-i-impluensya sa kanila. Hindi the other way around. Ganon na ganon dapat tayo. At kailangan pumili ka ng mga kaibigan. Kunyari, meron ka mga kaibigan na ikaw ang nag-influence, no? Kasi kailangan nila ng tulong mo. Okay yan. Pero kailangan mo ng ibang kaibigan na sila naman ang mag-i-inspire sa'yo. Katulad ng Ebanghelyo natin ngayon, Luke chapter 1. Si Mary bumisita kay Elizabeth. At silang dalawa, kitang-kita mo sa Ebanghelyo, yung talagang they have this beautiful friendship that inspire them to love God. Tanong, meron ka ba ikaw ba isang swan at meron ka mga ducks sa buhay mo? No? Pangalawang tanong,
Sino ang Elizabeth mo? Sino ang Mary mo? Yung friendship na talagang dinadala ka palapit sa mga pangarap mo, dinadala ka palapit sa Panginoon. Ang importanteng tanong ko, sagutin mo kasi napakahalaga para maging masaya at tagumpay ang buhay mo. Importante yan. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, basbasan mo yung kaibigan ko. Sana, Lord, makuha niya yung discernment kung ano ang klaseng trato ang gagawin niya sa mga kaibigan niya. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng mabuting kaibigan para mag-inspire sa kanya. In Jesus' mighty name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Padala mo tong video na to sa isang Elizabeth o Mary sa buhay mo na nag-i-inspire sa'yo that make you a better version of yourself. God bless you. Ay, siya nga pala, nagpapasalamat ako sa mga supporters, full-tank supporters. Kung hindi ka pa supporter para sa ating mission at ministry, i-click mo lang yung button na nakalagay, support now. Maraming salamat. God bless you. Salamat rin sa mga nagpapadala ng stars. I will see you tomorrow.